Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, ngayong gabi insyaAllah ang ating tatalakayin ay tungkol sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan ito ay isinasaad ang pagka-wujub. Ibig sabihin ang pag-obligado sa pagpigil o pagsugpo sa kasamaan. Ang ating relihiyong Islam, mga kapatid, hindi lang yung sabi natin na pag-utos sa mabuti. Bagkus ito rin ay ang kinakailangan dito ay kung ano yung mga ipinagbabawal, kung ano yung nakakasama sa isang tao, kailangan ito ay pinipigilan. Bago dito sa hadith, bago natin ito talakayin, meron mga talata sa banal na Quran kung saan kung Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasaad o nagpapa-utos sa atin para itigil o isugpo ang mga kasamaan. Una, ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Waltakum minkum ummah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala inuutusan tayo na magkaroon tayo, Waalaikumsalam warahmatullah, magkaroon tayo ng mga tao o isang grupo na sila ay mag-uutos ng mga mabuti at magpapabawal sa mga kasamaan. Dito rin meron ding aya, aside from dyan sa aya na yan, ay meron ding aya ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi rin niya na kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. So ito yung mga talata, aya sa Quran at marami pang iba ang patungkol dito. Na ibig sabihin, doon sa aya na binasa natin ay kung bakit o ano ang dahilan kung bakit tayo ay malamang sa lahat ng mga nilikha ng Allah ay dahil tayo ay ano? Ang kondisyon ay ta'muruna bil ma'ruf. Ibig sabihin, ipinag-uutos natin kung ano yung mga mabuti, ipinag-uutos ng Allah, at wa tanhauna 'anil munkar, at pinipigil natin ang mga kasamaan. So ang kondisyon na tayo ay maging mabuting mga tao, kailangan ay gawin natin yun. Karamihan minsan sa atin mga tao nag-uutos lang ng mabuti. O mga kapatid, magdasal kayo, mag-ayuno kayo. O mga kapatid, ang gawin nyo ay ito ay pinag-utos ng Allah. Pero yung mga kasamaan na lantaran na ginagawa ng iba sa mga karamihan ng mga Muslim ngayon, ay para bagang ito ay nababaliwala natin o hindi natin ito kaya na sabihin sa kanila. So hindi yun, kasi ang Islam dapat ano yun eh, yung pag-utos at saka yung pagpigil, magkasama yun. Hindi lang yung lagi ka nag-utos tapos nakikita mo yung munkar, which is ito ang topic natin ngayong gabi, ay parang ito ay binabaliwala natin. So mga kapatid, isa dito, kailangan natin ito bigyan din dahil katakutan natin ang mga parusa ng mga taong gumagawa ng masama na nagkakadamay-damay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Katakutan nyo ang fitna o ang pagsubok, suliranin o ang mga kaparusahan na mangyayari na ibibigay sa isang komunidad na hindi lang ito ay ang parusa dahil doon sa gumawa, bagkus ito ay magkakadamay-damay. So ano yun? Ang dahilan lang doon ay yung inaayahan natin na nakikita natin yung mga masama na hindi natin pinipigil. Hindi natin sinasabi na ito ay masama. So ibig sabihin ito ay wujub. Kailangan natin ito ay ipag-utos o ipigil.
isugpo ang lahat ng mga karumal-dumal o hindi kanais-nais na hindi kinalulugdan ng Allah o itong mga bagay na ito ay taliwas sa ating relihiyong Islam. Una, anong hadith na ito? Ang hadith na ito, mga kapatid, matatagpuan ito sa hadith ni Nawawi, Arbauna Nawawi, at ang ating paksa ngayon ay kung ano yung pag-explain o pagpapaliwanag ng Sheikh na si Muhammad Salih Al-Uthaymin. Allah yarhamu, nawang Allah ay patawarin siya at kanyang papasukin sa kanyang paraiso, na may mga dalubhasa na magkakaiba-iba sila ng pagpapaliwanag. Pero kung isipin natin, iisa lang o magkakahawig ang kanilang pagpapaliwanag. Pero itong nagustuhan ko, itong pagpapaliwanag ni Muhammad Salih Al-Uthaymin dahil bukod sa ito ay very concise at ito ay madali siyang maintindihan at parang ginawa niya ay yung comparison sa bawat isa ay parang kinumpile niya halos pare-parehas. So ang hadith na ito ay sinabi ni Abi Sa'id Al-Khudri. Naririnig nyo lagi si Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, kanong ganawa ng Allah. Isa siya sa mga sahabiul jalil, na sinabi niya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narinig ko ang propeta Muhammad, nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasukan niya, yaqul, na sinabi niya, man ra'a minkum munkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Bago natin ito ipaliwanag, mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin sa pinakamalapit na sa wikang Tagalog ang ibig sabihin ng hadith na ito? Ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ra'a, ang sino man ang makakita sa inyo ng munkar. Ibig sabihin ng munkar, ano ibig sabihin ng munkar, Abdul Aziz? At masasamang gawain. Hindi ka lugod-lugod sa Allah, taliwas sa turo ng Islam. Lahat ng mga bawal na ipinagbawal ng Allah sa Quran at ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na natagpuan natin sa hadith. Munkar, ibig sabihin, ito yung mga fawahish, ito yung mga bagay na talagang hindi katanggap-tanggap maski ang pag-iisip ng tao, which is alam natin kung bakit ipinagbawal ng Allah ang mga bagay na bawal, dahil yun ay mabuti sa atin, di ba? فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ. Ang sino mang makakita sa inyo ng mga hindi ka nais-nais ay pigilin niya o gawan niya ng paraan sa pamamaraan ng pagpigil ng kanyang kamay. Ha? At kung hindi naman niya ito kaya, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, anong gagawin niya? At kung hindi niya kaya ito sa pamamagitan ng kanyang pagsupo sa kanyang kamay, ay gawin niya o pigilan niya sa pamamagitan ng kanyang dila. Pag sabi niya, uy mga kapatid, maram niya, ibig sabihin sa pamamagitan ng kanyang dila ay kanyang gagamitin. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, at kung hindi rin niya kaya sa pamamagitan ng dila, فَبِلِسَانِهِ. Oh, subhanallah, nakikita natin dito ang Islam kung paano siya magbigay ng maximum tolerance. Stages, kailangan gagamitin. Minsan may mga tao na hindi niya kaya maski sabihin. Kasi ito ay mga taong nasa posisyon, malaking posisyon. O baka mapahamak siya, kaya hindi niya kaya sabihin. Hindi rin niya kaya sa kamay. فَبِقَلْبِهِ, kung hindi niya kaya, ay فَبِقَلْبِهِ. Ibig sabihin, puso na lang niya ang pairalin niya na sabihin niya na, ya Allah, itong ginagawa ng mga taong ito ay munkar, hindi ka nais-nais. Ibig sabihin, hindi siya pabor sa ginagawa nila. Ibig sabihin, hindi siya sang-ayon
taliwas siya. Sa puso niya, iniisip niya na sana may magawa lang akong paraan na isugpo ito. Ang ibig sabihin ito mga kapatid, hindi niya ahayan na ito ay laging ginagawa. Maski hindi niya kaya, pero nasa puso niya, itong ginagawa ng mga kapatiran niya na nakikita niya ay hindi ka nais-nais. Fadhalika adhaful iman, at ito ay sinyales na katotohanan ay kasama ito sa mahina na pananampalataya. So at least may pananampalataya pa rin siya. Pero mahina pa rin. Kahit pa paano, he is better than the one nakikita niya yung mga munkar, pero inahayaan niya ito na lumalaganap. Explain natin ito, paano ito. Sa Arabic, nag-aral na kayo ng Arabic, di ba? Itong man, ito yung sinasawag na ismu syart. Ibig sabihin, pangalan ito ng kondisyon. Ismu syart, tapos ra'a is fi'lu syart, ra'a minkum. Ibig sabihin, ito ang pag-explain niya. Oh. Ang man is ismu syart, wa ra'a fi'lu syart. Ito ay pangalan ng kondisyon. Kung, ibig sabihin may kondisyon. Kung kung wala, hindi naman yung pinag-uutos, di ba? So, fi'il, ito yung fi'il, ito yung gawain. Nakita nyo, ra'a, fi'lu syart, wa jawabu syart, falyughayyiru biyadihi, ito yung jawabu syart, ito yung sagot doon sa kondisyon na pag nakita ninyo yung gawain, ang kanyang kasagutan ay falyughayyiru, kailangan niyang babaguhin o kailangan niyang pigilan. Anong sabi dito ni Muhammad Salih Al-Uthaymin? Mashallah, al-jawab, man ra'a minkum. Ano itong munkar? Bakit ito ginawa na munkar? Na ibig sabihin ng munkar dito ay nakira. Nakira siya kasi wala siyang alif wal lam. Wala siya, hindi siya ma'ruf. Kasi pag nilagyan natin ito ng alif wal lam, man ra'a minkumul munkara. Okay, munkara, hindi siya tanwin. Okay? So ibig sabihin, al-munkara is specific. Specific kung ano yung klase na ginagawang munkar. Pero ito ay general. Ito ang pinapabati dito. Ito ay general na lahat ng uri ng mga masama. Kailangan ito ay pigilan. Wal munkar ma nahallahu anhu wa rasuluhu. Ang munkar ay ito yung lahat na ipinagbawal ng Allah sa Quran at ng kanyang propeta na nabanggit niya sa hadith. Sabihan niya, lahat. Kaya bagat naman ng Islam, mga kapatid, kung nakita natin ang bagay na sabihin natin, uy, ba't may ginagawa? Mali yan. Okay. Kailangan katanggap-tanggap na sinabi sa Quran at sa hadith. Kung hindi, sabihin natin, bro, saan mo nasabi na ito ay bawal? Mayroon tayong basihan. Hindi basta lang na sinasabi natin na naghuhusga tayo, umatol tayo, na hindi naman ito natagpuan sa Quran at saka sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wal jawabul awwal fayahmilu alayhi wa in kana zahir al hadith annahu ru'ya al ayn lakin ma dama al lafz yahtamilu ma'na a'ammu falyahmilu alayhi. Itong sinasabi dito mga kapatid ay itong munkar na nasabi bigayri ay yughayyiru hadal munkar biyadi. Kailangan ay mismo ang kanyang kamay ay ang magsasabi na bawal o pipigilan niya na hindi mangyari yun. Mithaluhu man ra'a ma'asyakhs al-aliya lahwa la yahilu isti'malu abadan fayuksiruhu. Katulad halimbawa ng isang tao na may nakita siya sa kapwa niyang tao na gumagamit ng bagay na hindi katanggap-tanggap, makakasama sa kanya o kahit sa kahit sino man, kailangan ito ay kukunin niya, lakas niya, at sisirain niya. Nakuha ninyo? Sisirain. Paano yan? Pag nakita mo isang bagay na ginagamit ng tao na mahal niya yun, pero sisirain mo, may explanation dito. Wan munkar labuda an yakuna munkaran wadihan yattafiqu alayhi al-jami'.
ang munkar na sinasabi natin masama, kailangan ito ay pinagkaisahan ng karamihan na ito ay munkar. Ha? Kasi ay al-munkar wal munkar alayhi an yakuna mukhalifan wal munkar alayhi mabniyatun ala qawl dha'if wala wajidu lahu amma idha kana masail al-ijtihad fa innahu la yunkar. Kasi may makikita tayo na sinasabi natin munkar pero hindi sa kanya munkar. Kailangan ang munkar ng masama ay yung pinagkaisahan ng karamihan. Kasi may tao na sinasabi mo munkar yung ginagawa niya sa paningin mo, pero may basihan siya na hindi pala yun munkar. Paano yun? Halimbawa, pag buwan ng Ramadan, hindi ba ang kumakain sa buwan ng Ramadan at iniinom na isang tao, ito ay munkar? Bawal eh. Bakit ka kumakain sa buwan ng Ramadan na bawal? Di ba? Okay. So nakita mo yung tao na umiinom mo kumakain sa buwan ng Ramadan. Munkar yun. Sasabihin mo ng bawal yan? Sasabihin mo ng pipigilan dyan, oy, hindi maganda yung ginagawa mo. Sa paningin mo, munkar, pero sa kanya, hindi, dahil siya ay kasama sa binigyan ng Allah ng permisyo na exemption na pwede siyang uminom o kumain dahil marahil siya ay may sakit o di kaya siya ay naglalakbay. Ang mga taong may sakit at naglalakbay, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan na meron silang permisyon na pwede silang kumain at uminom. Ito ang explain dito. Fa in lam yastati, pag hindi niya nakayanan sa pamamagitan ng kanyang kamay, fabilisani falyunkiru bilisani wa yakunu dhalika at-tawbih. Ibig sabihin, pwede niyang gagamitin, walakin labudda min isti'mal al-hikma. Kailangan may hikma, kapatid. Hindi dahil hindi mo nasukpo ng kamay, tapos sasabihan mo yung tao ng mali yan, bawal yan, tapos ang pagtanggap niya ay lalo siyang sasama ang loob niya sa iyo. O di kaya, may mga tao na pag pinagsabihan mo, lalong hindi ka papakinggan. Na, nandoon pa rin yung hikma. Ibig sabihin, magandang pagpapaliwanag, katanggap-tanggap sa madlang tao at katanggap-tanggap sa kanyang puso na ang pagbibigay mo ng paliwanag sa kanya, pagpapaalala sa ginagawa niyang munkar na hindi maganda, ay kanyang tatanggapin. Ano ngayon mga kapatid kung tayo ay nagtawa, nagbigay ng pagpapaliwanag, tama, galing sa Quran at saka sa Hadith, pero hindi naman ito tatanggapin ng tao. Bakit? Hindi tatanggapin ng tao dahil ang pagpapaliwanag mo ay hindi dumaan sa sinasabi natin magandang pagpapaliwanag. So kailangan natin ang hikmah. Sabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ha? Ituro mo, ya Muhammad, o kayo ng mga mananampalataya, o kayo ay magpanaganap sa reliyon ng Allah, bil hikmah, na ang gamit ninyo ay dapat ito ay sa magandang pagpapaliwanag at katanggap-tanggap ng tao. So hindi katulad ng mga iba sa atin na nagsasabi ay nagmumura pa. Kayo na gumagawa ng haram, papasok kayo sa impyerno. Na, diretso, nagbigay ka na ng impyerno. Eh paano yung tao nakasilak? Ha? Baka matripping ka pa niya, sabi niya, loko itong imam na to, ustad na to ah. Nandirito ako sa mosque para makinig ng mga magandang pagpapangaral sa Islam. Pero mumurahin mo ako. Sasabihin mo ako nasa paraiso, bakit? Sino ka? Ikaw ba propeta? Ikaw ang Allah? No. Ang sa atin lang, wama alayna illa al-balagul mubin. Sa atin lang ay ang pagbibigay ng magandang pangaral sa mga tao, at kung ito'y tatanggapin nila, ito ay kagustuhan ng Allah. So dapat lang ang sa atin ay magandang pagpapaliwanag. Ano sinabi dito? Wa qawluhu bilisani wa huwa naqisul kitaba alal qawl. Al-jawab, na'am. Fayughayyiru al-munkar bilisan wa yughayyiru bil kitaba wa in yatubu fi sarf aw yudhif. Pwede rin daw gamitin dito na kung hindi niya makayanan ng kamay sa pamamagitan ng dila, pwede rin gamitin niya na lang ng ano?
magsulat. Kita mo, Brother Harith, hindi ko kasi kayang sabihin sa'yo na diretsuhan dahil sa respeto ko sa'yo, pero yung nakita ko kanina na ginawa mo, sinabi ng propeta ganyan, hindi pala maganda. So, mashallah, pag nakita yun ni Harith, sabi niya, mashallah si brother, hindi niya sa akin na kaya na sabihin, Allahu Akbar. Pwede matouch ka pa at tatanggapin mo yun, di ba? Wallahi, tatanggapin mo yun. Pero meron akong di makalimutan nung kami ng mga estudyante sa Medina. May isang kapatid na nagsulat sa mga pintuan ng mga kapatiran natin na sinasabing intabi, ibig sabihin warning o pagpapaalala ang pagdarasal ng Fajr sa mosque ay wajib. Kasi minsan may mga estudyante na talagang ayaw magdagsal sa mosque dahil napakalayo, nila lalakarin mo. So yung kapatid natin, maganda yung nangyari niya, di ba? Dinaan niya sa pagsusulat. Inatanggap ng ibang mga kapatid natin, Allahu Akbar. Pinunta nila, Brother Yusuf, gusto nilang gulpihin. Oo. Tayo dati ng mga Muslim, tapos ang magbibigay sa atin ng pangaral, itong kabago-bago pa lang sa Islam. Hindi nila tayo alam na ganyan-ganyan. Nasaan yung kibar? Sabi ko, bro, sandali. Huwag niyong gawin yan, hindi maganda yan. Sabi, hindi. Baka kapagpigil sa amin. Wala yung brother natin ang takot. Pumunta sa mosque, hindi umuwi sa kinagabihan yan dahil gulpihin siya dahil ganun lang sa ganun paraan. Siguro hindi maganda yung ganun ano. Kasi in the sense din na siguro may yung both sides kasi yung isa rin na nagsulat, pwede rin sabihin natin na may punto siya na gusto magpangaral dahil mahal niya yung mga kapatiran niya, pero hindi niya alam na ang kultura ng itong pinagsasabihan niya ay pang-insulto yun. So dapat alamin niya muna yung kultura na hindi pala dapat yun. Kasi pinapaya ko yung tao eh. In a sense, pwede naman niyang kausapin, bro, alam mo, mahal kita sa Islam, pero nasaan tayo sa mosque? Pwede pa yun, siguro, di ba? Pero yung ganun na nalaman ng madlang people, doon mo na-insulto yung tao. Pinagay sa pintuan ng mga Pintuan! Kaya, yun ang nangyari. Nakalagay sa pintuan, sa kwarto namin, halimbawa, nakasulat doon, babala. Magdasal kayo sa takdang oras sa mosque. Bro. Nakakalat yun. Gusto mo makakakita nun. Itong natatong hindi nagsasalas dito. Kaya doon nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan ng mga kapatid. So mga kapatid, wallahi ang Islam hikmah talaga na gamitin natin. Kailangan magandang pagpapaliwanag. Kailan yastati fa bi qalbihi ay falyunkir bi qalbihi. Ibig sabihin, kung hindi niya kaya sa pamamagitan ng kamay, sa pamamagitan ng kanyang dila, ay yunkir, ibig sabihin, taliwas, hindi tatanggapin ng kanyang puso yung ginagawa. Ay yakrahuhu wa yubghiduhu wa yatamanna an lam yakun. Allahu Akbar. Ibig sabihin, ang puso niya ay hindi niya kinalulugdan yung nangyayari na nakita niya at siya ay nagagalit. Ha? Muslim ka na, pwede magalit, mga kapatid. Ha? Hindi dahil Muslim ka, okay lang. Pagpakain mo puso mo sa tao, hindi. Kailangan nakikita ka rin minsan na nagagalit ka para sa relihiyon ng Allah. Ha? Nagagalit sa may hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man abghada lillah wa akraha lillah, man ahabba lillah wa abghada lillah wa akraha wa abghada lillah faqad istakmala din. Di kaya ang ibig sabihin ng hadith ng propeta, ang sino man na nagmahal para sa Allah, ang sino man na hindi nagalit para sa Allah, ang sino man na hindi niya kinalugdan yun para sa Allah, lahat para sa Allah ay totoong nakumpleto niya ang kanyang pananampalataya. Isang sinyalis yun, nakukumpleto ng pananampalataya yun. So ibig sabihin, magagalit tayo dahil para sa Allah. Magagalit ka sa anak mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa kahit sinong tao dahil yun ay kinamumuhian ng Allah na hindi dapat yun mangyari. Kaya dapat ipakita mo rin na hindi pwede yun, na dapat ay tinotolerate mo.
May hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano sinabi niya? Unsur akhaka zaliman o madluman. Inshallah. Ganun ang hadith ng propeta. Ibig sabihin nun, ay tulungan mo ang kapatid mo na siya ay zalim. Ibig sabihin, kinukuha niya yung karapatan mo. Ha? Ano? Zalim. Ibig sabihin, yung kinukuha niya yung karapatan mo, tulungan mo siya. So, ang hadith mo yun, may isang sahaba nagsabi, Ya Rasulullah, paano ko tutulungan yung tao na kinukuha niya yung karapatan ko? Zalim o madluman, yung tao na kinukuha niya yung karapatan mo at yung tao na siya yung gumagawa ng tinatanggalan ka niya ng karapatan eh. Ha? Ano ba yung right term doon sa Tagalog? Yung zalim o madlum. Kinuha ko yung lupa mo, Brother Yusuf. Anong tawag ko sa sarili ko? Mga agaw? Mga agaw? Pinakamkam. Ibig sabihin yung galing yung sa taga sa maging ganun siguro na yun yung lalalim. Ang marano kasi nun, tabangin ka, so pagaling ka, lalalim, ang palalalim. Intindihan yun? Tabangin ka sa hindi ko ngayon, lalalim. Tabangin ka ni pagalim ka ng tunap, lalalim na Hindi lalalim. lalalim. Yung kukunin niya yung karapatan mo. Naangkin. O nag-aangkin ng hindi sa kanya. Mangumis. Ha? Mangumis. Pag-umis. Mangumis sa operation. Pag-umis, pag-press. O tama sa iyo, sa Tagalog, sa English na pag-press. O ano sa kita na nun? Mangumis. Ha? Mangumis. Tagalog ka ba sa Magina? Ito na ni Tagalog sa Magina. Tapagin ka ni pagaling ka na pag-umis. Tabangin kayo pagaling ka mangumis. Ibig sabihin ng Brother Yusuf, kasi ikaw asawa mo na may Maguindanao, di ba? Kailangan matutoy kong brother natin eh. So ibig sabihin, paano mo tutulungan yung kapatid mo na pag-umis? Sige nga, alat, katanungan yan. Paano mo tutulungan, Brother Yusuf? Yung tao na sabi ng propeta, tulungan nyo yung kapatid nyo na nag-aangkin ng hindi sa kanya at yung umaangkin. Yun ang ibig sabihin ng hadith na malapit sa kahulugan niya. Tulungan na na mali yung ginagawa niya. Naintindihan ni Brother Yusuf. Sabi mo kanina, paano yun? Tutulungan mo siya na huwag mo hayaan na kunin niya yung karapatan mo. Okay tayo minsan magsabra. Pero minsan huwag ka pumayag na sige na lang na umaabuso. Di ba? So hindi pwede yung halimbawa, kukunin niya yung mga ari-arian mo, tapos bigla ka na lang magsasabi na okay lang, magsabar ka. So hindi ibig sabihin, ahayaan mo siya. Ibig sabihin, pigilan mo rin siya na huwag niyang gawin yung bagay na yun ay mali. Na yun ay hindi pinapahintulot ng Islam. Sabi dito, min fawaid hadal hadith, ang maintindihan natin ng mga lesson dito sa hadith, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam walla jami'al umma idha ra'at al-munkar an taghyiruhu. Ito ay pamana mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga tagasunod na ang lahat ng mga tao na nakakakita ng mga hindi kaaya-aya o hindi kaakibat sa turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam o taliwas sa ating turo sa Islam ay kailangan baguhin ito. Bawag ba? Wala yahtaju an naqul, at hindi kinakailangan na sabihin na labudda an yakuna inda watifat fa idha qala ahad man alladhi amaraka wala yaqulu lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum. At hindi kinakailangan na aantayin pa natin yung mga nahyu anil munkar na sila ang gumawa. Halimbawa, dito sa Saudi Arabia, napakaganda rito dahil makikita natin nung isang araw lang, nag-hiking ako sa medical, sa hospital, sa King Fahd Medical Center. So may mga dumaan na mga, yung haya, yung mga mutawa na
tinitignan nila kung sino yung nagsasama-sama na babae, lalaki na hindi sila mag-asawa. So may nakita silang nag-holding hands, nakasabay ko na nag-holding hands sila. Tapos tinawag talaga ng mutawa, sabi na, tingnan kayo, saan yung ikama? Binigay yung ikama. Ito, asawa mo ba to? Opo, asawa ko. Binigay yung ikama. Tapos nung alis na, nagkasalubong kami, sabi niya, nanguhuli yung mga ano. Sabi ko maganda nga, no? Kasi talagang dyan natin nakikita na ang nagsasama dito lahat legal. Sabi niya, oh, maganda rin. Okay. Mismo pati yung mga Kristiyano, nasasabi nila maganda rin. Iyon ang Islam. So ibig sabihin, ang sinasabi dito, sa pag nakita niyong munkar, wag na natin antayin na ang gagawa doon ay yung mga tao na nabigyan ng otoridad na gagawa. Bagkus, ang sinabi dito, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay inaatasan ang bawat isa sa atin na pag nakita natin yung hindi kaaya-aya, ay pigilin natin. Bakit? Trabaho mo yun bilang isang Muslim. Dahil bakit? Sinabihan ka ng Propeta na gawin mo yun. Wajib. Di ba? Huwag natin hayaan na ito ay nangyayari. Kasalanan yun. Ha? Bakit ka nakatitig sa langit? Anong brother sa Saudi, ha? May naalala ka ba? Annahu la yajuzu inkar al-munkar hatta yatayakkan al-munkar. Hoy, tandaan niyo to, ha? Sabi dito, hindi pwede na kailanman na ipagbawal mo o pigilan mo yung munkar na hindi naman ito munkar. Ha? May mga tao, akala nila munkar yun, tapos sinusumbong na agad. Kailangan you have to be social kasi papahiyain mo yung tao. Diba? At pipigilan mo siya kung ano yung gusto niya. Kung ito talaga ay hindi ka akibat sa turo ng propeta o hindi taliwas sa turo ng Islam, doon ka palang pwede magpigil. Pero dapat sigurado ka yung inuutos sa'yo o dapat mong gawin. وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ Kailan kasi ito ay dalawang uri. Al-wajh al-awwal an yatakay annahu munkar. Ang una ay dapat siya ay sigurado na ito ay talagang bawal. Wal-wajh al-thani an yatakay annahu munkar fi haqqil fa'il. At ang pangalawa ay nakakasigurado niya siya na ito ay talagang bawal o hindi kaaya-aya doon sa karapatan ng taong gumagawa ng haram. Ito yung binigay natin na example. Nakita natin munkar na yung ginagawa ng tao, pero pwede naman pala siyang exemption doon. Ha? So hindi ibig sabihin na nakita mo na bawal na yun, naghusga ka na yun ay bawal. فَلَوْ رَأَتْ رَجُلًا أَكَلَ لَحْمُ الْإِبِلِ وَقَامَ يُصَلِّي فَلَا تَنْكِرْ عَلَيْهِ. Inshallah, ganda po paliwanag dito ni Sheikh. Sabi niya, pag nakita mo yung tao na kumain siya ng lahm ng isang ibil, ng isang kamelyo, at siya ay nagdasal. Ang sinabi natin ano, di ba, ang nakakain ng kamelyo, ay nakaka-break ng wudu. Ayon sa mga fuqaha, ayon sa mga dalubhasa. Pero may khilaf dito. Fala tunkiru alayhi. Dapat hindi niya sabihin, bawal ka magdasal. Sasabihan mo yung tao, bakit? Sinabi dito, lianna hadil mas'ala khilafiyya. Dahil itong mas'ala, dahil itong usapin patungkol dito ay may mga pagkakaiba-iba ng puro-puri dito ang mga pantas. Faba'dul ulama yara annahu yajibul wudu. Dahil ang mga iba sa mga pantas, sinasabi nila na obligado na siya ay mag-ablusyon. Man akala lahmul ibil. Kung sino man yung nakakain ng, sinasabi natin na, kamelyo. Wa ba'duhum, pero yung iba na mga pantas, sinasabi nila, la yara anna hada wa ba'dum la yara hada lakin la bas. At ang mga iba ay sinasabi nila na okay lang daw. La basa bihi an tabhatha ma'ahu wa tabayyana lahu. So, ibig sabihin, hindi lahat na nakita natin ay basta na lang natin ito inuhusgahan. Kasi minsan may mga mas'alatul khilafiyya dito na pinag-usapan ng mga iba-ibang dalubhasa.
Di ba, Stats? Hmm. Yung may, ano yun, is ba yun? Halik. Ano yung hadith? Pinagbawa. Ano bang ganyan Stats? Ano bang ganyan ba tinanong ba't naging nakakasira ng ulo yung camel pag mga Kailangan ba lahat ng bagay na ipinagbawal sa Islam kailangan natin ng dahilan? Dalil ang hadith ng propeta na ganun na ibig sabihin ay pwedeng hindi siya magano. Kailangan siya ay magbuo. Pero ang sinabi dito ni Sheikh Salih Al-Uthaymin ay mas'alatul khilafiyah. May mga ibang pagtas na nakikita nila na okay naman daw. Hindi naman to kasama kasi di ba ang usapin dito sa mga pag ganyang uri ng ablution minsan pag may lumabas lang na hangin o lumabas na tubig, di ba? Tapos khilaf din, may mga ibang mga scholar na sinasabi nila na pag nahawakan mo yung babae, nahawakan mo siya, ha? Yung ibang mga scholar okay lang. Pero sa madhab ng Shafi'i, mas asawa mo pag natatouch mo siya, nahawakan mo, kailangan mo mag-ablution. Ibig sabihin, pati ang mga pantas ng mga imam ay nagkakaiba-iba dyan ng puro-puro. So ang punto dito mga kapatid, hindi yung nakita natin ng mungkar na kunti lang, eh basta na lang natin ito pagsasabihin ng bawal yan. At may hikmah dito. Ang hikmah dito ni Sheikh Salih Al-Uthaymin, maski bawal, haram, mungkar kung nakita mo, titignan mo ito. Kung ang palagay mo, pag sinabi mo ito ay tatanggapin nila at hindi ka mapapahamak, gawin mo. Pero kung ikaw ay natatakot, dito din sa kanyang pagpapaliwanag dito, na baka ito ay magkaroon ng effect na magkakaroon ng fitna sa pagsabi mo, huwag mo na siyang sabihin. Maski yun ay inuutos. Katulad ng hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung sinabi niya, "Qulil haqqa walau kana murran." Sabihin mo ang katotohanan maski mismo ang sarili mo ang biktima o di kaya mismo sarili mo na gumawa doon. Sabihin mo kasi katotohanan. Mayroon din hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na ang pinakamagandang jihad ay ang sabihin mo ang katotohanan doon sa isang namumuno na ginagawa niya ay hindi maganda. Isang namumuno, halimbawa, mayor, gobernador, oy, mayor! Naku, yung ginagawa niya yan. Siyandal. Siyandal, kaya niyo yung sabihin. Meron siyang pinuturan ng Yun. pinuturan ng Stats. Siyandal daw, kung mayroon ganun na sinabi yung katotohanan sa harap niya dahil uniform ng jihad. Pero ang sinabi dito ni Sheikh Salih Al-Uthaymin, kung ang alam mo ay magiging hindi magandang resulta, huwag na sabihin. So anong naging resulta nun? Pinatay siya. Okay, kung yun ang nangyari, dapat pala hindi niya sinabi yun. Kasi sasabihin ko lang to kung ito ay alam mo na hindi magkakaroon ng fitna. Dito sa usapin patungkol sa pagsabi ng mga haram. So anong sinabi dito? Wal jawab idza khafa fitnatan fala yughayyir. Pag siya ay natakot na itong pagsabi niya o pagbabago sa pamamagitan ng kanyang kamay at sa kanyang dila ay ito ay magiging fitna, fala yughayyir. Huwag na niyan sabihin. Huwag na niyan gawin. Lian al-mafasid yadurran a'laha bi'adnaha. Dahil ang resulta niya ay mas malaki ang epekto kaysa dun sa pagsabi mo. Kasi pag hindi mo sinabi, Pag hindi mo sinabi, mamihasa sila. hindi, pag hindi mo sinabi yun, safe ka, pero itutuloy pa rin nila yun. Pero ang resulta naman, Mamihasa sila. mamamatay ka, kundi kaya yung pamilya mo. So, ibig sabihin, depende sa situation. Pagkaaralan mo yung situation. Hindi halimbawa, pag sinabi mo yun, sabi mo, okay, mamimiyasa sila, gano'n na lang. Kaya may mga iba sa mga, mashallah, sa mga tao na talagang ang gusto nila ay mabago yung society, mabago nila yung
Katulad halimbawa ng mga nagsasabi ngayon. Sabi nila ang mga ulama, ang mga scholar ay wag na silang sumali sa politika. Kasi daw ang politika ay marumi. So dahil ito ay marumi, so baka sila ay hindi nila makayanan na marumihan din sila. Dahil daw ang mga ulama, ang mga scholar, dapat lang sa kanila, Brother Yusuf ay pagtuturo lang. Sa Islam, pagpapalaganap, pangaral sa mga tao. So hindi sila nababagay sa politika. Pwede ba yung stats? Ha? Pwede ba yun? Kaya nga sinasabi ko siya, anong kuro-kuro nyo? Dahil yan ay sinabi nila. Pero merong position dyan ng Islam. Because that's Bago yan, anong position nyo? Ikaw, Pelacios. Pwede ba yun? Ang punto dito, dapat ba ang mga ulama huwag na sila mag-join sa politics? Mag-join sila ng stats. Ha? Mag-join? Oo, mag-isali sila. Okay. Ikaw? Hindi. Next. Yung pag nag-join daw si ikaw, ano sa'yo? sa akin, di ba ang politics at ang substance hindi pwedeng magkamit, hindi pwedeng mag-classify. Aha. Dapat ano sila, Magkasama. kasama. Pero ibang sagot niya, ano? Brother Mark Anthony. Ano yung sa'yo, Yusuf? Ganun din. Ha? Pareha sa kanila, dapat sumama? Ang sa akin naman, at inshallah yun ang standard position ng Islam, sasama sila kung alam nila yung pinapasukan nila. Doon. Yung ulama, tama, na sila ay nagpapangaral, nagtuturo sa Islam, pero kung wala silang alam sa politics, huwag na sila sumali. Okay? Kasi ang sinabi ng Allah sa Quran, La takhfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Huwag niyong panghimasukan ang mga bagay na wala kayong kaalam-alam. Dahil katotohanan, ang mata, ang tenga, ang lahat ng mga ibang parte ng katawan, ito ay mapananagutan. So bakit ka pumasok sa isang posisyon na walang alam? Di ba? Pero yung nagsasabi na sabi nilang hindi bagay at hindi sila nararapat, hindi ako sangayon doon. Hindi bagay at hindi nararapat yung ulama na wala siyang kaalam-alam sa politika. Pero yung may alam sa politika, bakit mo hadlangan? Ang Islam, ang isa sa pagpapaliwanag ng Islam, ang Islam huwa dinun wa dawla. Ang relihiyong Islam ay relihiyon at dawla. Ibig sabihin, kasama ang pamumuhay, kasama ang politika. Islam is a perfect way of life. Hindi ba? Huwag natin hindi katulad ng mga Kristiyano na mayroong sinasabing separation of the church and the state. Ang mga pare, ang mga religyoso, hindi sila pwede mangipasok sa politika, pero hindi. Sa ating taliwas doon, ang Islam magkakasama. It is a perfect way of life. Mayroong politika, mayroong ekonomiya, mayroong social interaction among the people, mayroong social transaction among the people. Lahat ito kompleto. So hindi mo pwede sabihin na hindi kayo nararapat. Nararapat ka kung ikaw ay kaya. Ang mga ulama, lalo na doon sa amin na nag-join sa politika, maganda yung hangarin nila nung una. Oo, agree ako. Dahil ang hangarin nila ay talagang iayos ang politika sa amin. Alhamdulillah, sa una, nakita naman, nung time ni Governor Mutilan, nawa ang Allah, patawarin siya, napasukin sa paraiso na maganda yung paano niya, pero hindi na natin naiwasan na nangyayari yung mga pagsubok, yung mga fitna na nangyayari sa tao. Maraming lesson nakukuha dito, si Barsisa. Pagkakatiwalaan, pero sa bandang huli, naiba yung kanyang landas. So ganun din ang nangyari sa mga yun. Maganda yung nangyari nila, pero ang problema, the people around them, kawawa, hindi nila nakayanan. Kasi minsan, pamilya mo mismo, asawa mo, mga anak mo, manugang mo, lahat, magiging kalaban mo yan. So siguro, ang maganda doon ay kung sino yung alam niya. Kaya di ba yung napag-usapan natin doon sa yung ano yung mga katangian ng taong pwedeng maging isang leader. Inshallah, pag medyo malapit ng isang election, minsan gawin natin yung topic discussion natin. Kasama doon yung kailangan strong. Kawi.
Yung pagkakapi doon sa mga stats. Hafidun alim. Pangalawa ay Marami yung stats. Qawiyun amin. Maraming katangian. Adel. Oo, pero nandito lang yung na-specific sa Quran na minsan apat, ganun. Pero actually marami yan. Nandyan yung adl, nandyan yung makatuwiran ka, nandyan yung matapang ka, nandyan yung may alam ka, nandyan yung mapagbigay ka, nandyan yung minsan hindi ka dapat mapagbigay. Hindi pwede lahat mapagbigay kasi mamimihas ang mga tao. So ang punto doon, ibig sabihin may lakas ka at alam mo yung pinapasukan mo. Qualified leader ka. Anyway, so napunta tayo sa politika. Anyway, ang Islam, kumpleto yan. Lahat natin ito pinag-aaralan. Hindi tayo na sinasabi kung ano lang ibang aspect, kung bagos ito ay lahat. Kumpleto ang ating Islam. So ito yung sinasabi dito na hindi dapat natin ginagawa o sinasabi yung mungkar kung ito ay alam natin na pagkakaroon ng fitna. Sasabihin lang natin ito, lalong-lalo na kung tatanggapin mo. Tatanggapin. Halimbawa, yung anak mo. Nakita mo gumagawa ng mungkar. Sasabihin mo, ay, pabayaan ko na lang siya kasi sinabi naman ni Ustad, baka magkaroon ng fitna. Anong fitna din sa anak mo? Iiyak siya. Okay lang umiyak yun. Dapat pangaralan mo na mali talaga yung ginagawa niya. Kung leader. Ang masama, kapatid, yung halimbawa ay pipigilan mo yung kasamaan na ikaw ay mapapahamak. Minsan may mga tao na bumapatikos. Nasaan na yung mga scholar? Nasaan na yung mga taong ito nangyayari ngayon sa amin sa Marawi? Hindi lang sa amin, sa inyo rin. Hindi lang sa inyo rin. Sa buong Pilipinas, sa buong mundo, lahat may mga bawat problema, suliranin ang bawat lugar. So ito ay nilikha tayo ng Allah, mga kapatid, dito sa mundong ito. Lahat tayo ay pagsubok. Mula noon hanggang ngayon ay nag-aaway ang paggawa ng mabuti at ang paggawa ng masama. So ang kailangan doon ng isang Muslim ay hindi dapat inaayahan niya. Dapat may paraan na dapat niya ginagawa ng paraan ng pagsuko dito sa sinasabing mga bawal. So ang punto dito ay may minsan may mga bumatikos na nasaan na yung mga tao na dapat ipagpigil nila, yung mga taong maalam. So bilang tao, huwag tayo basta-basta na nagsasabi ng gano'n. Kasi una, tanong mo sarili mo, anong nagawa mo? O di ba? Ikaw mismo na bumabatikos sa anyong mga tao, anong ikaw nagawa mo? Okay. So, kailangan i-ano mo yung sarili mo. Pangalawa, bakit ka nag-uusga? Hindi mo ba alam minsan? Ako, to tell you frankly, bakit ko ito sasabihin? Because kailangan ko sabihin bilang encouragement sa inyo lahat. At kahit si sino sa nakikinig. Masakit sa puso ko. Sa pakiramdam ko ang nangyayari, dinadaan ko siya sa dua. Bakit hindi natin? Kung hindi tayo makapag-contribute, bakit hindi mo daanin sa dua? Ang mga anghel ng Allah, lagi sila nagsasabi ng amin. Kung minsan magdagsal ka sa gabi, sa ating gabi, pwede ka maghingi, ya Allah, sana po mabago itong nangyayari dito sa amin. Sana po ang mga leader namin maisip nila yung kapakanan ng maraming tao patungkol sa Islam. Sana po yung mga droga, sana po yung mga kabataan ngayon na nanunulong sa masama, sana po mabago nila ang sarili nila. Magkaisa po ang mga ulama at pati yung mga liderato na ang pagsugpo sa kasamaan. At unti-unti, minsan may nagagawa yung tao sa pamamagitan ng paraan sa paglalaawan niya. Di ba? So, ibig sabihin lahat tayo may pananagutan, lahat tayo may katungkulan. So, ang pinakamaganda siguro ay huwag tayo magbatikos, huwag natin husgan kahit sino. Bagkus, tignan natin ang sarili natin kung ano yung nagawa natin at kung anong may tutulong natin. At yun siguro ang pinakamaganda. Sabihin natin, bakit dumami yung mga scholar? Bakit dumami yung may alam pero dumami yung mga problema? Isipin mo, walang nangyayari sa buong mundo maliban sa kapahintulutan ng Allah. So, ibig sabihin, kasama ina ito sa mga pagsubok. So dapat, dahil ito ay kasama sa pagsubok, kasama ito sa mga mangyayari na ito ay kapahintulutan ng Allah. So ibig sabihin, gawa ka ng paraan para kung ano yung obligation mo na dapat mong gawin, gawin mo. Hindi yung umaatake ka sa mga tao.
Mga kapatid, subhanallah, alam mo, dito sa Saudi Arabia, yung mga imam, yung mga scholar nila, pag sila ay nagdudua, Ya Allah, sana po itong king, sana po yung mga namumuno sa amin, bigyan niyo po sila ng lakas, protektahan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng magandang pag-iisip, na ang maisip nila ay yung para sa bayan, sa ikakaunlad, sa kagandahan ng Islam, sa lahat. Wallahi mga kapatid, ganun natin sarili natin. Dahil ito ay karapatan ng isang namumuno na ang mga tao niya ay sumunod sa kanya at humingi sila ng dua sa Allah na siya ay gabayan. Sa atin, may mga nakikita ba tayo na humingi na, Ya Allah, ang dato namin, ang mga pinuno namin ay gabayan sila? Kaya karamihan, binabatikos natin tuloy sila eh. Samantalang karapatan nila yun sa atin. Naihingin natin sila sa Allah na gabayan. Sa atin, kabaliktaran eh. Huwag lang yung nakikita natin sa sarili natin. O huwag lang yung nakikita natin sila. Mismo din sarili natin, dapat meron din tayong pananagutan doon. Minsan, kaya ito nangyayari dahil dito sa mga mayor, sa mga gobernador, sa mga ganyan. No! Tanong mo rin sarili mo. Tama yung mga bumabatikos na, kasi kaya kayo nagkakaganyan, kasi binoto nyo sila. Alam nyo na magnanakaw yung mga yan. Alam nyo na yung mga pasaway yung mga yan. Sila pa binoto nyo. Bakit hindi kayo bumoto ng tama? So, ibig sabihin, bawat isa nag-blame sa isa. Nag-blame sa isa. Pero dapat, kung bakit natin ito nangyari, ano ba sinabi ni Imam Shafi'i? Naibu zamanana wal aibu fina. Kinukoreksyon natin ang nangyayari sa atin. Binabatikos natin, hindi natin alam kung bakit, anong dahilan, ba't ito nangyayari sa atin, is dahil sa kagagawa natin. Dahil sa kagagawa ng mga kamay natin, di ba? So, bakit nangyari yung bagay? Dahil sa sarili mo. Minsan nga, hindi ko makalimutan, yung lolo ko, sinasabi niya, makaamoy ka ng mabaho dahil galing sa sarili mo. So, maganda yun, di ba? May aral na mapupulot doon mga kapatid. Ibig sabihin tayo mismo sa sarili natin ang gumagawa. Kung bakit ito nangyayari sa atin. So ang hadith na ito, ano pang sinabi ito? Naqul as-sahabatu ridwanullahu alaihim ashrafu minkum wa alamu minka wa ahrasu minka alal khair. Walam yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha su'al idza yas'alu ma yas'am. Ano to? Anil iman amal wan niyyah. Uy, ito maganda dito bago natin ito tapusin. May sinabi dito Annal insan idza lam yastati bil ghair bil yad wal lisan falyughayyiru bil qalb. Pag ang tao hindi niya nakayanan na baguhin yung masama sa pamamagitan ng kanyang kamay at ang kanyang dila, ay sa puso na lang niya, sa puso niya. Ibig sabihin, hindi siya sang-ayon sa ginagawa ng mga nakikita niya na munkar. Wadhalika yakrahul munkar annahu mata qadrahu ala inkari bilisan wa yadi. Fa in qala qa'il hal yakfi fi inkaril qalb an yajlisa al-insan ila ahli al-munkar wa yaqul ana karihun bi qalbi. Maganda ito, may katanungan dito. Paano yung tao na nakikita niya yung munkar, tapos ang puso na lang niya, pinapairal niya, sabi niya mali ito, mali itong ginagawa niya, nasa puso na lang niya. Okay lang ba na gawin niya yun, na siya ay nakaupo sa kanila, siya ay kasama nila, na nakikihalog-bilo siya sa kanila? Fal jawab, ang sabi dito, ang kasagutan, la. Li'annahu law sadaka annahu kariha biqalbi ma baqiya ma'ahum wa walifariqahum illa idza akra'ahu fa hayna idin yakunu ma'dhuran. Hindi daw. Kasi dapat, kung totoo siya doon sa sinasabi niya, ay dapat lumisan siya doon. Huwag niya pabayaan na gano'n. Yung kanina sinabi mo, bro, na kumahasa sila. Hindi mo binabago eh. Okay, kung hindi mo makaya, umalis ka na lang doon. Doon mo mapapakita kaysa doon sa tinutolerate mo na yun ang nangyayari ay parang yun ang nangyayari. Maliban lamang, sabi niya, ma'dhuran, maliban lamang kung may exemption. Ibig sabihin, lahat may exemption to. Brother Yusuf, ibig sabihin, maliban lamang kung ito ay meron siyang exception. Innal qalb amalan liqawli fa innal yastati. Dahil ang puso, anna lil qalbi amalan, dahil ang puso ay may gawain din. Liqawli fa illam yastatib fa biqalbihi
dahil sa salita na sinabi ng propeta na pag hindi nakayanan ng kanyang dila at ang kanyang kamay, ang puso na lang niya ang pairalin niya. Atfan ala qawlihi, ibig sabihin ito ay magkasunod doon sa sinabi ng propeta na falyughayyiru biyadihi, na ito ay baguhin sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ibig sabihin magkakasama-sama yun. Ang kamay, ang dila at ang puso. So dito natin makikita ang iman amalun wa niyya. Uy, napakaganda dito ha. Dito natin makikita na ang iman o ang sinasabing pananampalataya ay gawain at intensyon. Di ba? Anong intensyon dito? Kamay, dila, kilos, puso. Anong ginagawa ng puso? Kumikilos ba? Intention. Intensyon ng puso na sinasabi niya mali ang ginagawa nila. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam na ja'ala hadhihi maratib min al-iman. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ginawa niya ito na bilang isang mga pangkat ng pananampalataya. Ibig sabihin baitang ng pananampalataya. Bitaghir bil yad. Una, pabaguhin ng kamay. Amal, gawain. Bil lisan, gawain. Wa bil qalb, Yeah. niyya. Masyaallah. Wa huwa kadhalika fa inal iman yashmilu jamil a'mal. Dahil ang totoong pananampalataya ay buo niya itong ginagawa. Walay sa khalisan bil aqidah. Faqat iqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'ba aw sittuna laha. Dahil dito natin makikita na ang pananampalataya na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ay bid'u wa sittuna syu'ba. Bid'u wa sab'una syu'ba. Dahil ang pananampalataya ito ay pwede nating sabihin na 70 mga uri ng pananampalataya o baitang ng pananampalataya, o di kaya ay situn. Ibig sabihin 60 ang mga uri ng mga pananampalataya. Ang pinakamataas nito ay ang sinasabi nating qaulu la ilaha illallah. Anong pinakamataas ng maratib ng pananampalataya? Harith, ano? Ang pagsabi ng la ilaha illallah. Akla ng pananampalataya. At ang pinakamababa na uri ng pananampalataya ay imadatul adha anit tariq. Ito yung pinakamababa ng uri ng pananampalataya ay dahil ito sinabi dito, there are 70 or 60 branches of faith in Islam according to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the highest among those faith is to say la ilaha illallah. There is no God but except Allah. And the lowest form of the so-called faith is to take away the things that is harming the people. Ang tanggalin mo ang isang bagay na ito ay makakasira sa tao. Makakahadlang sa kanila. So ano yun? Pagsabi ng dila at may aksyon. Ano yung aksyon doon? Nakita mo yung isang tusok, sabi mo, dadaan dito si Ustad. Ang galing ko ito. Masasabihin mo, huwag ko na, sige, hayaan ko na lang si Ustad. Para bukas hindi na siya papasok. Ayaw na namin makita si Ustad bukas. So, pag inayaan mo yun, ibig sabihin, form na ikaw ay may problema ka sa pananampalataya mo. Dahil ang totoong mu'min, mananampalataya ay kung ano yung pagmamahal mo sa sarili mo, pagmamahal mo din sa kapwa mo. Ikaw, ayaw mo mapahamak, ayaw mo na madisgrasya, di ba? O kung ayaw mo madisgrasya, so ganun din. Walay bro, minsan, naisip ko itong hadith na ito. Pag may nakita ko sa daan na may mga saging, di ba? Yung saging na balat ng saging, hindi kaya may mga nabasag na mga baso na ito ay pwedeng masaktan ng tao, yung bote, ang galing yun. Dahil doon nakikita ka ng Allah na meron kang pananampalataya sa Kanya, dahil isa ito sa sinasabi natin pananampalataya na cool. O ano yun? Paano kung ang niya mo, sabihin mo sa sarili mo, tatanggalin ko to para makakuha ko ng hasan galing sa Allah? Oh, Pwede ba yun? Pwede rin. Bakit? Anong bang pwedeng sinasabi mo? Oh, yan, pwede yan. Bakit? Pero pa bang iba na sabihin mo na hindi pala maganda?
Ano lang sir, ang emo doon ay para makakuha lang ng hasan dahil sa Actually, gano'n naman, di ba? Ah, Bakit ba tayo gumagawa, Yusuf, ng mabuti? Dahil ang gusto natin ay Reward. 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 Alhamdulillah. Gusto natin ay gantimpala mula sa Allah, di ba? Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Gusto natin makapasok sa paraiso. Di ba? Gusto natin gantimpalaan tayo ng Allah. Bakit mo ginagawa yan? Dahil gusto mo yung ang Allah ay kalugdang ka. So ganun, yung katulad ng intention na sinabi mo. Ano sinabi dito? Anal amal yakhruju bil insan min al Islam darra syartan stabil iman. Wa idza dalla dalil annahu la yakhruju syartan li kulli iman wa intaha al mawdu amma hada ta'wil. Murji'ah wa min wafaqa radiyatan. Fatin lang. Yes, Fatih. نعم نرى البيت يستطيع بغير بيده لأنه رمى البيت كما Fabrikan. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول افعلوا وينهاهم ويقول لهم لا تفعلوا ففيه نوع أمره فالمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا أمره ونهيه والله موفق. Dahil ang sinasabi natin na pagpigil o pag-utos ng kabutihan at ang pagsugpo sa mga ipinagbabawal ay ito yung huwalladhi ya'murun nas, siya yung tao na nagsasabi sa mga tao. Fayaqul if'alu, ibig sabihin gawin nyo yan at iwasan nyo yung mga bagay na hindi maganda. Munkar, man ra'a minkum munkara, napakagandang hadith yan mga kapatid. So dito natin malalaman na tayong mga